queen that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Chair, can I ask question kay Mr. Jimmy Guban lang po in connection sa tinanong ni Congressman Luistro. Please proceed. Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the queen that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, yung kawayan, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the queen that they wanted to be the next president. So napakagulo ng statement na to. Gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan po ang pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the queen that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the queen that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman na maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan kahit ho with matrix and other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinukontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon.
Kung sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman na maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan kahit ho with metrics and other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may conclusion na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, may apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong pasakalye, ha? Direkta Yes. lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry, Your Honor. Maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair.